Ito na lang guys yung ordering ko. Burger na lang. Medyo wala po tayo makikita. Opo. Ngayon ang gagawin natin, mag-picture na lang tayo dito. At nakikita niyo yan? Parang ganyan lang yan pero super lalim yan. Parang kakaiba. Kakaiba. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon po ang ating first full day dito sa Kyrgyzstan and time check, it's already 6:34 AM at pasensya na hindi ko na na-videohan yung from there sa mismo hotel natin going here pero nag-Yandex po tayo at ang binayaran natin sa Yandex ay 177 som. Bakit ako hindi nakapag-video? Kasi ang bilis dumating ng mga Yandex dito. Mas mabilis pa sa Grab sa atin at mas mabilis pa sa Yandex sa Kazakhstan. Ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo na tayo po ay nag-book ng tour sa Ketik.kg. Okay? And dito ang meeting point or ang pick-up point sa Bishkek railway station. And gusto ko lang din i-share sa inyo na habang nagtatravel tayo sa Central Asia, meron talaga tayo nakaplano kukunin sanang tour guide. Ganyan. Pero, meron tayong napakabait na viewer, si David Ramos. Okay, so shout out sa'yo. Let's give credit where credit is due. So thank you so much for recommending to me this tour agency. And natutuwa ako kasi aside from sa mga na-research ko guys, ang dami niya naibigay na tips sa akin. Ultimo yung ATM na kailangang pag-withdrawhan. Kung hindi, wala naman kasi sa internet yon. Kung hindi, guys, inisa-isa ko yung ATM kasi gusto ko lang i-share sa inyo additional facts yon. Though na sabi ko na yun sa previous vlog, dito po sa Kyrgyzstan, ang mga pin ng ATM dito ay puro 4 lang. Eh di ba sa atin ang pin ng ATM 6? Dito 4 lang. So maximum of 4. Pero yung specific ATM na yon is tumatanggap ng 6 na pin. So para makapag-withdraw kayo, okay, ilalagay ko dito yung mismong ATM na yon. Yun, natutuwa lang ako. Natutuwa ako na alam niyo yun, give and take tayo, madlang people dabber cards. So yun, hintayin natin yung ating tour operator and tour guide here and ang call time pa naman ay 7 o'clock. Again, ang aga na naman natin. 6:36 na naman tayo. Diyos ko, ako na naman mag-isa dito, oh. Ini-entertain ko na naman yung sarili ko. Maganda naman tong maganda naman tong na to. Ganitong gawain yung maaga ka, pero super aga naman ata nung akin, 30 minutes ahead. Pang ilang tour na tong ganito dito sa Central Asia. Grabe, wala man lang katao-tao dito, oh. Nakakatakot man, wala man lang ilaw. Ano ba yan? Pero mukha namang safe. Dito naman may puting ban. Sa Pilipinas, yung puting ban mo nangingidnap yan. Pero hindi naman ako kid. Lalapit ba ako sa kanya? Kailan ba ako lalapit? Baka mamaya hindi naman siya yun, no? Saka aga pa. Pwede pala i-share sa inyo na ang binuko ko pong tour for today's video is ang Canyons plus Issyk Kul, okay? So itong tour natin ngayon, meron itong hot spring effect, ganyan. Meron itong hot spring. Kaya lang, hindi naman tayo hot spring na tao. Hindi naman tayo Koreans pa, hindi din tayo ma-onsen, alam niyo yan. So ngayon, ito po, ayan Canyons plus Issyk Kul, 1/8 som. And kasi doon sa Ketik guys, sa Ketik.kg or Kyrgyzstan in short, is magpo-provide sila sa inyo ng lahat ng schedule ng tours nila. So kayo bahala mamili kung ano gusto nyo. And ang pinili natin ngayon is Canyons plus Issyk Kul, 1/8 som siya. And bukas, ang tour naman natin is Ala Archa half day tour. So yun naman ang pinili ko for tomorrow kasi yun yung sikat dito eh. Siyempre kung ano yung sikat doon tayo pupunta muna. Para naman natin yung first time tourist. Okay guys, so share ko lang sa inyo. Alam nyo ba nai-stress ako? Kasi lahat po ng thermals natin, lahat ng panloob natin, karamihan black, isa lang po yung white. Tapos yung white ko, nakalimutan ko pa. Tignan nyo, black tong suot ko ngayon. So parang feeling ko tuloy, hindi siya perfect. Hindi perfect yung outfit ko. Kasi gusto ko magkakamukha ng color eh. So yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo. Na-stress lang ako sa part na yun. O, ba't may humintong pating kotse dito sa tabi ko? May huminto. Sama ba niya? Anong gagawin nito? And also, additional information dito sa tour natin. 7 o'clock po yung meeting time, which is dito ngayon sa railway station. And 7:30 pala yung departure. So 1 hour pa hintayin ko. And, ang tapos po nito is 21:00 or 9 PM. Grabe namang whole day ang tour naman pala ito. Paguran ito. Paguran. And okay, disclaimer and the disclaimer din yun ng ating tour guide na dito po kapag po mag-a-avail kayo ng same tour sa akin is kung kayo po ay senior citizen, kung kayo po ay PWD, kung kayo po ay hindi malakad na tao, hindi po ito advisable, okay? Kasi this tour nakalagay na rin sa mismong program or tour program is may warning dito na magwo-walk dito whole day. Kaya tayo nagsuot tayo ng comfy, ganyan. Tapos included na dito yung transfer, back and forth, guide services, and entrance to the beach. To the beach! Okay guys, so ayan, ito na po ang ating tour guide at bus. Wow, ang ganda ng bus. So wala sila nung parang flag. Ang nangyari lang, meron lang van na dumating. So pinuntahan ko lang yung van na puti.
So, sila na yun. Ito ang itsura ng van, guys. Parang yung van natin sa Kazakhstan. Okay, guys. Nandito ngayon tayo sa first stop natin, which is ito yung supermarket. Bumili daw dito ng kung ano-anong gustong bilhin. Gamot, tubig, snack. Ito pala ay 24/7 na supermarket. So, alam nyo na, sa mga susunod na vlog, pupuntahan natin to. Yan, mag-grocery tour tayo. Who's excited sa grocery tour? Raise your hand! Uy, nakita ko, nagtaas ka ng kamay. Wow! Okay, magto-toilet na tayo kasi wala mamaya. Gusto ko guys yung grocery nila dito. Kahit glimpse pa lang yung nakikita natin, parang napaka-kompleto. Like from that, 24/7. Ever kung kailangan nyo mag-withdraw, ito, pwede kayo mag-withdraw here. And again, karamihan po dyan, 4 lang yung pinapwede. Ito po yung tumatanggap ng 6 na pin. Okay? Basahin nyo to. Bakumat. Hindi ko alam basa dyan. Basta parang yan. Okay? Tandaan nyo mabuti. Dyan kayo mag-withdraw. Kung GCash, BPI, BDO, Union Bank, Security Bank, kahit ano. Okay guys, so... ginising lang ako ng tour guide. At nandito na kayo kami sa stop na kung saan dito magbe-breakfast. Pero parang ayoko naman mag-breakfast. At kasi, yung natira ko dun sa Navat, kinain ko. So, busog ako. Yun, pakita ko na lang sa inyo. Ito po, oh. Ito yung itsura ng breakfast area. Alam nyo guys, hindi na sana ako kakain. Pero naisip ko, hindi ako makakarating doon para maipakita sa inyo yung mga pagkain. Kung ano yung choices. So, I think, order na lang ako ng pinakamaliit. Yun na lang. Kasi hindi ako makakasingit sa kanila para makapunta doon, di ba? Ay, sorry. Matagal pa naman eh. Matagal pa yung mismong time namin dito. Ayan. Ito pa. Ayan. So, parang carrots. Tapos ito, parang salad. Salad section ata ito. Ito na lang guys yung ordering ko. Burger na lang. Para ma-take out ko kasi ayoko pa talagang kainin. Makikita niyo yung manok 250 som. Tapos itong parang I don't know ano to, 180 som. Ito 160. Tapos ito 120. Tapos ito 250. Meron pa mashed potato, may rice, may potato pa doon. Ito I don't know pero parang ano siya, sauce something. Ito may tinapay 70. Bilis. May plov, oh. Ang plov nila, 250. Pag malaki, 270. Galing, pero ayoko na muna mag-plov talaga, guys. Busog ako. Tapos ito, ano to? Sweet sour pork ng ano? Choking. Ganda. 250. Ito, 250 din. Ito, 120. Yung hotdog. Ito, 260. Soup. Tapos ito, 100. Itong chicken and fries. Tapos doon, mga cake. Oh. Okay guys, ngayon andito na ngayon tayo sa ating first stop, ang Kokmanok. O Kokmanok yung spell niya pero Kokmanok Canyon. So ito po, napakalayo nito sa mismong Bishkek. 150 kilometers yung layo niya southeast of Bishkek. Ito yung itsura. Ayan, as you can see. Medyo wala po tayo makikita, opo. Pero since canyon siya, mga ganyan-ganyan yung makikita natin. Guys, sa tingnan niyo, may nakasama akong Pinay dito. Ayan, so taga Dubai siya. Nurse kayo doon? Hindi naman po. Oh, 'di ba kapag guys nagpupunta sa sa Central Asia, usually mga galing UAE. Oh, so ayan si Ate. Ano po? Meron din ako nakasama ate sa Kazakhstan naman, taga UAE din. Oo, accountant naman doon. Ata, accountant? Miss Jean, accountant ka ba? Ano pa? Sino nakapunta dito? Solo po ako. Ano po binablog ko po yung Central Asia. Gusto sana kita lapitan kung Pinoy ka. Hindi ba ako mukhang Pilipina? Pero mukha kang Pilipina, pero may pagkaano ka kasi, may pagka parang Southeast Asian sa atin, mga Thailand, Vietnam, ganon. Oo, kaya hindi ko maano. Baka mapahiya ako pag lumapit ako, layo mo ng table mo doon eh. Yung ano mo, parang hindi ka ano din. Ha? Hindi ka... Pinoy? Mukhang ano? Parang Korean, ganon. Ay, Korean daw ako. Ano ba yan? Grabe. Oo. Jowa niya ate? Ha? Jowa niya? Ay, wow. So guys, tinatanong ko si ate kung taga saan siya. Taga Jensen daw siya. Nagpunta ako kasi in-invite ako ng DOT, Soc Sergeant. Oo, so inikot namin yun. South Cotabato, Jensen. Tapos ano pa ba? Sarangani. Oo, Sarangani. Nakapunta lang to. Parang sa Pacquiao ni ano. Ay, pero sa museum ni Pacquiao nakapunta ako. Sa bahay niya, yung tinor kami sa house niya. Guys, tingnan niya. Kyrgyzstan din? Nagkabayo kami sa Kazakhstan? Lang yung first tour ko eh. Kasi sa mga susunod na araw, mag-ano naman ako. Mag-Alracha. Guys, sige nyo. Pataas yung ginagawa namin pag-akit.
Kami ni ate. Hinihingal na kami. Ano po uli pangalan nyo? Para po. Ate Farah. Ayan. Sabi guys, nakakapagod. Parang 20 minutes na kami naglalakad, tapos andun pa sila sa taas. Kailangan namin magpunta doon. So disclaimer again, this tour, hindi siya pwede sa mga iika-ika or hindi siya pwede sa may masakitan tuhod or kung ano pa man. Buti na lang kasama ko itong magjowa na to, si ate ta si kuya. So gusto ko lang i-share sa inyo na itong Koy Monok. Sikat siya because of the rocks. As usual, tulad ng mga ibang canyons, medyo reddish ang kulay. Itong canyon na to, meron siyang haba ng 2.5 kilometers. Ang haba, di ba? Pinaniniwalaan din guys na itong mismong canyon na to, nag-e-extend dito yung Isikul na lake na pupuntahan natin mamaya kapag high tide sila. Yun ang paniniwala. Alam niyo, mukha lang normal guys, pero bundok po ito. And share ko na sa inyo dito sa Kyrgyzstan, kung pupunta kayo, ganito ang mga dapat nyo expect na mga tourist spots. Mga bundok, mga canyon, mga lake, ganyan. Wait, asan na ba? Tayo na lang. Tapos yung formation nito guys, na-form siya because of the last ice age. So nung nalusaw, yung mga glaciers, ganun, na-form to mga rock formation na to at patterns. Ayun na yung mga kasama natin sa tour. Diba? Maganda dito guys. Like literally, tignan nyo ako, mahilig kayo sa mga canyons. Pangalawang canyon na natin, ito yung unang punta natin, Charin Canyon, diba, sa Kazakhstan. Ito na yung pangalawa. Malay nyo, pangatlo, Grand Canyon na. Uy! Sa mga ganyan, mag-iingat kayo ha. Alam niyo kung bakit. Dito po kasi sa lugar na to, home to ng mga small lizards and scorpions. Okay, so we're almost there. Ayun na. Okay guys, so pwede kayong umakyat doon sa pinakataas, like doon. Kaya lang natatakot na ako, hindi ko na kaya. Masyado na siyang mataas, saka yung heights. Alam niyo naman, ayoko ng ganyan katataas. Nga lang atin, parang nasa mid na nga tayo. Tapos ayun na yung mga tao pa sa baba. Hindi na sila umakyat. Tapos guys, gusto ko lang i-share sa inyo na kaya po ganyan yung color niya. Kasi never or close to never yung rainfall dito. Kaya iron rich yung mga soil na yan. Tapos guys, kung gusto nyo magpalipad ng drone, pwede dito yan. Diba? Wala pa kasi tayong drone eh. Gahit na dulo si ate. Tignan niya sila kuya. Oh. Talagang for Instagram talaga, buwis buhay ang picture. Umuupo dun sa pinakadulo. Okay guys, so bumaba na ako from there sa pinaka parang midpoint. Hindi ko na talaga kaya guys umakyat. At least, I did my best. If ever kayo po, kung pupunta kayo dito at same tour tayo, pwede kayong umakyat hanggang dun sa pinakataas. Kaya lang hindi ko talaga guys kaya. At least ang mahalaga ngayon, nakita natin, nasaksihan natin tong Koy Monok, diba? Ngayon ang gagawin natin, mag-picture na lang tayo dito. Guys, mas madali yung pababa kumpara dun sa paakyat. Alam nyo, dito, kahit sa ang side, kahit yung mga ganyan lang, kung pure canyons naman talaga ang gusto nyong background, okay na okay siya. Tignan nyo, papakita ko dito yung mga picture ko. Poink! 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 Diba? Ganda ng picture ko. And, ito po ang gamit kong camera, Fujifilm X-M5. And alam nyo, share ko lang sa inyo. Okay, hindi na to part ng, ano namin, hindi to sinasabi ni Fujifilm ha, pero gusto ko nang i-share sa inyo, ito yung isa sa mga the best camera talaga. Alam niyo kung bakit? Meron siya guys, meron siyang 20 na parang presets mismo. And ako, yun ang ginagamit. Hindi na ako nag-Lightroom, hindi na ako nag-edit. Pero, I'm just being honest, medyo pricey talaga siya guys. And ang halaga niya, nakita ko dun sa Henry's, 58,000. Though, kit lens lang po gamit ko. Hindi na ako gumagamit ng ibang klaseng lens. And ngayon, parang pang beginner talaga to eh. Kasi, first time user lang naman tayo ng mga ganitong klaseng camera. And nagustuhan natin. Kaya yun, simula nung natutunan ko siya kung paano siya gamitin, kung paano liwanagan, ganun. Simula nun, yun yung mga pinapost ko sa Instagram. So, check nyo po yung Instagram account ko. Andyan yung socials ko. Para makita nyo yung mga ina-upload ko. Ang ganda talaga.
Hindi guys dahil partner ko na si Fujifilm, hindi dahil isa na ako sa mga KOLs ni Fujifilm, pero napakaganda talaga, promise. So, ito, maire-recommend ko tong camera to for photos, tapos kapag ka-video naman, pwede din siya, pero dapat naka-tripod. Tapos kung sakali naman na gusto niyo yung video talaga na parang vlog na ganito, Osmo Pocket naman ang maire-reco ko sa inyo. Tapos kapag katubig-tubigan, Osmo Action 5 Pro. Mga nagtatanong guys sa atin sa Instagram account ko, ano daw yung gamit natin pang picture, ganyan. So, ilalagay ko dito yung mga screenshot, sabay-sabay kong ilalagay. Poink! Ayan, nababasa nyo. Ang dami guys talaga nagtatanong. Like, literally. Hello guys! I'm back again. At ngayon, dito po tayo sa isang hot spring area. And dito naman is yung beach area. Ayoko na sa inyo pakita yung hot spring area kasi alam nyo, open yung hot spring nila dito. Hindi tulad sa Japan at hindi tulad sa Korea. Like, parang full lang sa atin. Tapos may mga nakahubad kasi. And ngayon, tara na muna dito sa mismong beach. Ito po. Pagka binook nyo tong tour natin, itong Isikul Plus Canyons, dito kayo dadalhin, okay? So, may option kapag dito na sa part na to, kung maglalakad lang kayo sa beach, or mag-hot spring kayo. And 2 hours po ang nakalaan na oras per this. Pero tayo ang pinili natin, syempre, hindi naman tayo ma-hot spring na tao, maglalakad tayo sa beach. Ito, super simple, super tahimik, and wala man lang upuan, or parang beach na seat. I mean, sit, ganun. Dito na pala tayo guys sa Santa Monica Pier. Wow! Yun yung isang lugar na gusto kong puntahan sa abroad, Santa Monica Pier. So, if ever kung hindi po nyo alam yun, sa mga hindi nakakaalam, ito po yung itsura ng Santa Monica Pier. Di ba? Gusto kong puntahan yan. Gusto ko. Okay, now gusto ko pong ipakita sa inyo ang Isikul. Ayan, nakikita nyo behind me, ito po yung mismo Isikul, and the word itself, ibig sabihin nun, warm lake. Kahit ibig sabihin po nun is warm lake, hindi po ibig sabihin nun ay mainit ang tubig dito. Kaya lang ganun ang pangalan niya kasi kahit kunyari ito, winter, kahit sabihin natin super lamig na here, pero hindi pa rin magiging frozen yan. Like the other lakes na nakita natin tulad ng Kaindi Lake, Kolsay Lake, di ba yun? Nagpo-frozen. Pero ito hindi. Okay, ayan. Nandito ngayon tayo sa pinakadulo na. Nagmumuni-muni lang tayo kasi mga naliligo sila doon sa mismong hot spring. At gusto ko lang i-share sa inyo na ito pong Isikul. Ito po yung second largest saline lake in the world, okay? And ang pinakauna is Caspian Sea. So, ito po yung pangalawa. At nakikita niyo yan, parang ganyan lang yan, pero super lalim yan. Kasi po, ito po ang 7th deepest lake in the world. So, ito po, located po ito sa Tian Shan Mountain. And dahil po doon, ito po ang kinoconsider na one of the largest high-altitude lakes then in the world. Ganda. Maganda lang umupo dito, tumingin-tingin lang, ganyan. Habang nagmumuni-muni, gano'n. Okay guys, so umupo na ako ngayon here. Ayan. Tumambay na lang muna ako. Kasi hindi naman tayo nag-hot spring. And at least, diba? Oh, okay, so ibinaba ko na yung aking wallet. Nilagay ko hanggang dito sa tenga. And alam nyo ba, nag-research ako kung ano yung mga parang legends about dito sa mismong area na to. And alam nyo kung ano yung lumabas? Nakalagay dito, Legend of Atlantis. Yung iba daw pinaniniwalaan daw na yung Lost City ay nasa ilalim ng lake na yun. Kasi diba sabi ko nga sa inyo, nung nandun tayo sa part ng lake na yun, ayun yung lake eh, oh. Ano siya? 7th deepest lake in the world, diba? Pangapito siya. So, dito Atlantis, na pinaniniwalaan nila. Hindi pa naman yun napapatunayan, ganun. Okay guys, so tapos na tayo. Ibinaba na tayo dito sa Bishkek Station. And ayan po yung sinakyan natin. And dito tayo kanina. Ngayon, tayo po ay nag-book ng Yandex going sa Globus o yung 24/7 na supermarket. At dito ko na din sasama sa vlog na to yun para yung isang vlog na lang. Papakita ko sa inyo kung magkano yung mga presyo ng mga bilihin dito sa Kyrgyzstan. In 3 minutes na siya. And ang babayaran po natin ay 133 som. Sa kanila guys, ang lalaki ng mga pera, yung mga paper bill. May 1,000. Parang sa atin lang din naman. Kaya lang, puro 1,000 kasi pera ko. So, ang ginawa ko sa mga stop kanina kapag bibili ko nyari ng tubig, 1,000 yung binabayad ko hanggang sa nabarya. Mag-CR lang, 10, usually 10 som. Ang binabayad ko po guys, 1,000, minsan 500. Guys, honest review. Gusto ko lang sabihin dito honest review ko habang hindi pa naman dumadating yung ating Yandex. Ang bilis nung tour. So parang ako, personally, ang nagustuhan ko lang sa kanya talaga is yung mismong canyon. Pero yung bandang lake, parang normal lang siya, pero at least meron kakaiba kasi deep lake siya, ganyan. Mataas yung salt level ng mismong lake, ganyan. Pero
parang I think mas magugustuhan ko yung tour bukas. So ito po yung tour natin ngayon. Yung service nila guys, 10 out of 10, mabait, okay, mura, ganyan. Pero kung yung sa pinuntahan, parang i-rate ko lang siya guys ng 7 out of 10, ganun po. Kasi ang nagustuhan ko lang talaga yung canyon. Though, don't get me wrong, maganda siya. Pero parang nabitin ako. Okay guys, so sa ibang branch tayo napunta, hindi doon sa pinuntahan natin kaninang umaga. Mas maganda sana yon, pero at least same lang naman sila. Ngayon, tara pa din. Kinakailangan nating bumili. Alam mo na, mag-ikot-ikot lang tayo doon na wala naman tayong bibili. Tingin ko water na naman ang bibili natin. Masabi lang na meron tayong binili. Ito ang itsura dito guys. Ayan. Ito ba yung entrance? Ito ba? Doon sa kabila. Dito po ang entrance. Muha tayo ng ganito. Pero ang laki naman ito. Para natin ito mapupuno ngayon. Diba? Kung sa atin itong mga lace, o tiga nyo, 129 som lang. Okay, sige, bumili nga tayo ngayon nito. Nasa last naman na tayo ng part ng trip. Ano to? Ganito yung flavor. Parang ayoko yan. Sige, cheese na lang tayo. Ay, hindi. Ito pala. O, para kakaiba. Kakaiba! So, ayan po yung Fanta. Fanta is 89 som. Bakit parang wala namang laman ng parte na to? Tayo, since ito yung nauna, dito makikita nyo po ang mga wet wipes, 89 som. Wet wipes na pang baby, 89 som din. Ito, 109 som. Depende. Tapos panlinis ng CR, 179. Itong Pantene, dalawa, 539. Itong Gillette na set, 999. Tapos itong pang kilikili, wow, pang kilikili, 599. Ay, ito pang CR, pang toilet. Gusto ko sana bumili, kaya lang, ba't naman dito pa ako bibili? Puno na nga yung maleta, diba? So, 299 po yan. And ang blade nila, 115. Ito naman po sa part na to, ayan naman yung mismong Ariel. 1,359 som siya. Mura ba? Sa mga mother kong viewers, mura ba yan? Ito naman, 279 som. Diaper. Kung kasama niyo yung baby niya na mag-ano kayo dito, maglilibot. Sa side naman na ito, mga tissue. Check natin yung tissue maliit-liit. Ito, for sure naman ganito lang bibili niyo. Kunyari, kung mag-shopping kayo here. Pero syempre, may tissue naman nasa hotel. Huwag na kayong bumili dito. Hindi ko na kayo nare-recommend na bumili. Pero, 129 som. Ang pinaka-mura, 83. Hindi pala, 57 pala. Uy, ang cute naman ito, May ganyan. 299 som yung nakapack. Again, no need. Meron sa hotel niyan. Meron din silang something. Something na hindi ko alam kung ano na naman to. Magta-translate na naman tayo. So, tinranslate ko na micellar water pala to. 109 siya. Ito po, 355. Panglaba. Ito, panglinis ng baso. Yun makalagay 1788. Ang mahal naman yan. Ganyan ba talaga mga mother viewers? Ito po ulit tayo sa napkin na part. 99 som po yung ganito. Ay, gusto ko ng ganito Ito May ay, ala akong bathtub ngayon sa last hotel natin. Bath bomb. 107. Mga panlinis ng toilet ulit, guys. Wala silang Lysol. Hindi uso yung Lysol dito, no? Ito. Itihawk, 178. Panglinis ng bowl. 175 naman dito. Ito, Tide, isang kuskus. Ano yung, nila, puti? Basta puti linis. Ano ba yun? Yung tagline nila, 589. Tapos ito, Ariel, 1264. Ito po, Fairy, panglinis ng mga baso, mga plato. 289 to, mas mura to. Titignan ako ng ibang mga nagsashop. Siguro sinasabi, ano ba yung ginagawa nito? Para naman tong ewan. Wah! Ito, guys, hair mask. Maganda yung packaging, 694. Ito naman, ayan, conditioner, 399. Buti na lang meron kayong mga nakatranslate. Laundry softener. Cute naman ito. Kala ko tubig. So, 299 siya. And, ito na naman yung mga pagkain ng pusa. Grabe talagang sinusundan nyo ko. 37 to. Ay, nakasale. Siguro hindi to masarap, kaya nakasale. Usually, ganun yun Kung ano hindi masarap, yun yung sinesale, diba? Sa mga supermarket. Pero yung normal ones, 41. Na naman tayo sa pangkulay ng buhok, madlang people. 169 po. Hindi. 132 ang pinakamura. Ayan, 132. Naman, ang mga sabon. Ito po yung ginagamit kong sabon. Kung if ever, kung tatanungin niyo kung ano, ito po. Kapag ka nagta-travel ako, isang ganito yung dala-dala ko. Then, ngayon, since matagal tayo, pud-pud na siya. 91 som po ang presyo ng isa. Ito, 78. Mabango ba to? Amoyin ko nga. Ay, mabango. Pero parang hindi pong after 2 hours, mawawala na yung amoy. So, 78 po yun. Ay, dito madaming mga pambata na brand. 86 lang, guys. 86. Ito. Sa sabon nila, 36 naman. Ito naman, Johnson. Mura ba ang Johnson dito? 211 yung maliit.
93 yung malaki. Ayan, puro mga pang babies. Oh, nung nasa Uzbekistan, naghahanap ako ng nail cutter. So, nail cutter po dito is 293. Oh, at least useful yan sa mga audience natin na gusto maggupit ng kuko pero nasa abroad na. 293 po. And ito naman, 246. Ay, ito sa gitna tong Jacobs. Sikat to, guys. Sa mga Central Asian countries na pinuntahan natin, sikat tong Jacobs. 439 po ang halaga nito. Classic lang siya. Tapos ito naman, oh, wala akong mabasa, pero 615 siya. Tapos ito, day and night. Ay, wow, ano yung collagen? May pa day and night. So, ito, 499 po. Tapos itong gold 424. Pero guys, alam nyo, sinasabi ko nga sa inyo, lagi tayo nag-grocery tour. Ito pong Jacobs, ito yung so far popular dito sa Central Asia. Napakadaming Jacobs na coffee. Tapos ito na naman ang walang kasawa ang wafer. May wafer pa tayo dun eh, so hindi na tayo bibili. Pero 51 po ito, som. Tapos ito mga maliliit na kazak na chocolate. Alang presyo eh. Pero yung malaki nila dito, 139 som. So pag kumparahin nyo lang sa mga una nating vlog, kasi hindi ko naman tinatandaan yung presyo. So 139 som po ito dito. Pero ewan ko sa Kazakhstan baka mas mura. Na lang talaga 24/7 tong mismong grocery na to. Kundi mamamadali tayo sa pagsasalita kasi tinapos lang natin yung tour natin tas agad-agad nagpunta na agad tayo here. Ito na po tayo sa area ng shampoo. Shampoo. Oh, yung Dove nila 259. Head and Shoulders 372. Pantene 313. Clear 179. Tas Clear Men 3-in-1 279. Head and Shoulders, ang malait, 189. Ang malaki, 455. Yung pagbigkasok ko parang sponsor sa mga Itbulaga, ganun. O kundi sa Showtime na. Ito naman, tampon. Tampon pala to, 109. Tapos, ito naman, ito micellar water, again to for sure. 389 siya. And, oh yan. Hindi ko na alam yung iba, pero, share ko pa rin to. Ito, facial cleansing cream to, 319. Dito tayo sa part na to. Ayan, Nivea, 299. Tapos, pang kilikili, 254. Tapos, kung gusto nyo naman Nivea yung brand, 301. Sa mga gusto mag-tissue, pero yung maliit lang, 20 po. Diba? Bumili nga tayo nito. Ayun na naman, mabubudol na naman tayo. Pero dito tayo sa 17 kasi mas mura. Kasi guys, alam nyo, ang ginagawa ko, iba kapag mag-check out, ang inilalagay ko sa bag ko is yung rolyo na tissue. Alam ko naman karamihan sa atin ginagawa yun kahit mga toothbrush inuuwi, di ba? So ako po, minsan yung rolyo ng tissue nasa bag ko. Ay, ang laki-laki, ang bulky-bulky. So bibili ko nito. Dalawa lang naman ang bibiling ko. Para 17 times 2 lang. Para meron tayong masabing binili naman dito. Hindi yung nagbablog na nga tayo. Hindi pa natin sila sinusuportahan. Ito naman, napkin na naman, 199. Kotex or Kotex? Hindi ko po alam yung basa sa brand nyo na yan, guys. So, 137 naman po yan. Ito, sa mga nakakalimot ng toothbrush nila, tas ayaw yung toothbrush doon sa hotel, 98, ang pinakamura. 58 pala, pero feeling ko dito masusugat ay gilagid nyo. So, ang pinakamahal, hanapin natin yung toothbrush natin kung meron sila dito. Ay, wala. Pero parang ganito guys yung toothbrush ko. Parang ganito, Colgate siya. So 290, nakapack na, o di ba? Kay ate, kay kuya, kay nanay, kay tatay, buong pamilya hindi nagdala ng toothbrush kaya dito magbibili-bili. Sensitive Pro Relief plus Enamel Protect. 393. Ito naman Sensodyne 275. Pagbigkas naman natin ngayon para naman tayo nagbabasa ng resulta sa bingo. Sa letter B. Di ko alam, di ako nagbibingo. Guys, kung mayaman kayo, pwede kayo mag-Oral B na di kuryente. 3799. Mga viewers po natin na mahilig sa alak. Jack Daniels, 2999. Itong Gorilla, 77. Kakaiba yan ha, ngayon ko lang nakita. Energy drink. Ito, ano ba to? Wait, wag na yan. Ba't nasa alak na section tayo? Ito naman, 2021. Wala bang 2025? Ang corny ko dun sa part 9 ng corny. Wait, ayoko dito sa alak, guys. Okay na sa ayoko kayong anuhin sa alak. And yung chips nila, so yung chips po nila, ang presyo dito, 62. O, diba? Parang ang mahal pa nga nang bibili nating lace eh. Hindi ba pwedeng ganyan na lang? Support local tayo. Ito naman, 129 naman tong lace na ganito. Parang mas mahal pa yung lace, no? 117 yung ganitong size na local brand nila, Islang. Tapos itong lace, 129. So, dito na lang tayo sa lace. Parang Pringles nila, Cracks ang pangalan. Ayan, original something-somethingan, 125. Yung maliit yung 125, I think. Tapos, 271 tong malaki. Ngayon guys, nakakart pa tayo. Tapos, ang binili lang natin tissue, tapos chips. Ngayon, magsimula tayo dun sa dulo, papapunta dito para ma-cover natin lahat ng kategorya. Ito na naman si Jacob.
Oh, bumili na nga kayo nito guys pag nagpunta dito para matikman nyo na din. Kasi sikat na sikat siya, puro Jacobs na nakikita ko, $3.59. Sana naman pong nanay ang hindi napagbigyan. Wow, nanay. So, pickles. Mahilig po ako sa pickles. Diba usually kasi kapag kabata, kunyari nagpapabili ka, nandito yung mismong yung mga pambatang goods. Inaano niya, tawag doon yung nanay, iniiwan dyan yung kunyari candy, ganun. Pero ito, hindi naman nagaganito yung bata. So, ina-assume ko, pang nanay ito. Isa na namang nanay ang hindi na pagbigyan. O, cereal. 152. Parang ang sarap ng cereal, no? Pero kasi ang namimiss ko talaga ngayon, guys. Ko na lang ulit naramdaman yung ganitong klaseng pagke-crave. Di ba naalala nyo na nag-India Nepal tayo? Crave na crave ako sa Filipino food. Ganun ulit, guys, ngayon. Parang gustong-gusto kong kumain ng sinigang, adobo, ganyang level. So, ganito pala yung brand na nasa yung nasa tawag doon, nasa hotel. Ganyan yung kinakain natin sa Kazakhstan na hotel, sa Mildom Premium. Ito, sa mga healthy-healthyhan po dyan, $2.67. Ay, ang galing yung sachet dito. Walang sachet sa mga ibang pinupuntahan natin. O, diba? Ngayon natin nalaman na dito sa Kyrgyzstan, uso ang sachet. Sa Pilipinas, uso. Sa ibang bansa, hindi uso yung ganito. So, samantalahin, pag kami, naka-portion na, diba? So, ito po, 43. Ito, 32. Bakit? Mas mura kasi hindi masarap. Kaya ganun. Okay. So, ay, may kanin! Gusto ko magsangag. Ano ba yan? Sinangag po. Gusto ko po yung may bawang na mabawang-bawang talaga. Yung walang halong curry powder. So, $2.83 po ito. Ano kaibahan nito? Parang magkalaki lang naman. Pero bakit mas mura to? 60. Ah, iba. Okay. Babalik kita dyan. Makamamali yung mga tao. Ito naman, ayan, mga siya. Mga iba't ibang klaseng grains. Guys, may ramen. Han ramen ang pangalan. 59. Parang gusto kong tikman. Kaya pa naman to, hindi naman to maaano sa Pilipinas na iuwi nga natin. Sige, bumili tayo. Dito may mga ganyan, guys. O, tiga nyo. So, ina-assume ko per kilo yan, yung mga presyo na yan. And, maghanap tayo ng natural na kanin. I think ito yung natural na kanin, 140. So, 140 some per kilo, I think. Kung mali po ako, mali po tayo. Pero I think yun naman talaga. Naman po tayo sa paborito nyong section. Usually kapag ka nag-grocery vlog tayo, isa ito sa pinaka-laging nire-request, pinaka-nagugustuhang parte, ang mga kape. Okay? Ako po hindi po talaga ako nagkakape, pero nagugustuhan ko na po ang pagbablog ng kape dahil po kayo po tuwan-tuwa po sa kape section. Sige, isa-isahin natin. Let's go! And iba't iba pong brand. Ayan po yung mga prices. So, $389, $385, $300, $385 ulit. Ngayon, ipapakita ko na lang sa inyo yung mga brand at yung mga products and ilalagay ko na lang yung mismong, yung mismong presyo sa screen, okay? Para hindi na ako nagsasalita. Naman po, ipapakita ko naman po sa inyo ang mga tea, mga tsaa. Okay, so we're done there. Let's move na sa ibang section. Alam nyo guys, ngayon ko lang nahalata. I mean, aware naman ako na sikat siyang brand. Pero alam nyo ba, sa lahat ng bansa na pinupuntahan natin, hindi po nawawala yung mismong brand na to. Lahat talaga, lahat ng mismong grocery tour, hindi siya nawawala.
tayo sa section ng mga biscuit. And usually mga ganito, nasa breakfast buffet. Okay, so meron na naman dito mga tingi-tingi ng candy. And mga chocolates, ganun. Uso talaga sa kanila yung here. Like ito, tignan nyo, $6.94. Ito naman, $5.42. Ito naman, $500. Ito naman, $4.37. Tubig, 40 som dito. Ito usually yung water nila here. And meron namang refillan dun sa hotel natin, pero bumili pa rin ako dito. Para may mabili naman tayo, di ba? Nakakahiya kasi. Ito guys, so tignan nyo, mga nakasale yung mga pagkain nila. 44 na lang to. Tapos ito 19. Ano kaya ito? Parang gusto ko siyang bilhin. Ay, parang hindi na. Kaya pala naka-sale. And ayan guys, yung tinapay nila dito may palaman na cheese. Ayoko siyang hawakan but ayan yung itsura. And ito, 30 som. So if ever kung gusto nyo lang ng tinapay, kakainin nyo sa hotel room. Ito, 46. Yung cinnamon roll siya. Oh, I think cinnamon roll. Kaya lang walang presyo eh. Walang presyo nakalagay. Pero mga naka-sale to guys. Parang sa Japan, kung ano yung mga hindi nabibili dito. Tapos ito yung mga ice cream nila. Kung mahilig po kayo sa ice cream. Ay, ganito yung nakapak. Ganito yung ice cream, nakapak na ganito. 209. Ang galing mo, kakaiba. O diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. May pagkakaiba ang bawat produkto sa bawat bansa. At ito, sa Kyrgyzstan, dyan lang may ganyan. Grabe, ang ganda naman itong chocolate. Ay, chocolate. Ice cream nito, oh. Bubblegum flavor. 245. Kaya lang kasi sa hotel natin, guys, walang refrigerator. Ito 189 Magnum. Mas mura ba dito yung Magnum o sa atin? 189 here. Ang daming iba't ibang klaseng ice cream, oh. Kaya lang kasi ang tamis masyado niyan. Pero pinakikita ko lang sa inyo. So, ito. Mukhang maganda yung packaging niya. Pero papakita ko sa inyo. Ang presyo po nito is 159. Ano siya? Para siyang cornetto pero naka-plastic. Galing. Tapos ito, 169. Guys, nakakatuwa. Tignan niyo yung hipon dinadakot dito. Ayun, no? So, 2,172 yung sa hipon. So, frozen siya. Hindi siya fresh. It's 1,055. Tapos ayun yung mga piniprito. Wait, na iba. Ayan o. 403. 350. Though hindi siya hash brown levels ha. Ito ano ba to? Fishball? Ay, wala naman fishball dito. So ito, 470. Mga ano to. Dimsum-dimsuman. Parang mga ganun. Wala ko price. Itlog nila. 12 pieces. 127. Mura ba? Talaga nakarating na tayo. Pati itlog binablog ko guys. 336. Yung presyo. Oh, Thai part. I love Thai part. Tapos ito medyo madami. 245. But, maliit. Ito kasi malaking cut. So, ayan po. SNR, Huyo ka sa Calanders. I love them both, guys. I love them both. Atin kasi, meron dong meron dong pakuluan ng tubig. So, bumili tayo ng noodles. Kahit maliit lang para ma-taste lang natin, no? Pero gusto ko yung local na noodles. So, ito. Maanghang. Ito. Wait, ta-translate ko muna sa Google. Ganyan po mag-translate. So, tingnan natin kung ano ilalabas. Healthy lunch. O, paano kung malalaman yung flavor kung healthy lang naman nakalagay? I think okay na yan kasi samyang lang yung iba eh. Okay na ako doon. Okay guys, so nakapag-shopping na tayo. Wow, nakapag-shopping pero kung ano lang naman binili. So, in total, ang binayaran po natin is 531 som. Water, tissue, noodles, tapos isang pirasong chocolate kasi guys, minsan naman tayo mag-chocolate. Gusto ko siyang matikman kung ano lasa. And, ano pa ba?
noodles na iuwi natin sa Pilipinas. So, isa lang yung binili. Kasi guys, puno na talaga yung maleta natin. Tapos yung water natin, 3 pieces yung binili ko. O, diba? Saka ito pa palang Lay's. Wala lang, kung ano lang binili ko. Para meron lang tayong mabili din. And at the same time, gusto ko lang talagang bilhin yun. And ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo na talagang crave na talaga ako guys sa Filipino food. Grabe, super. Kasi ganito ang mangyayari. 2 araw lang tayo sa Pilipinas, then pupunta na naman tayo sa ibang bansa. Ganun po. So sa 2 araw na yon, kailangan tanghalian ko sinigang, hapunan ko dapat adobo, kinabukasan, kailangan sana danggit, ganyan. O kundi, longganisa na merong halubaybay na sausawan na merong onion. Ay, grabe, yun ang namimiss ko. Eh, ganito pala yung nafe-feel ng mga OFW, no? Though hindi ako OFW, hindi ko sinasabing OFW ako, guys. Gusto ko lang i-share na yun po yung nararamdaman ko talaga dahil sa travel tayo ng travel nga. So, thank you, Lord, for the opportunity. Thank you, guys, for the opportunity. Ikaw na nanonood, opo. Lahat kayo, maraming salamat for supporting me. Yun. For supporting my dream. Wow! Dream, ano yan? Dream catcher. Woo! Sabi, salita pa tayo na salita. Ito na pala yung i-untext natin sa baba. Kaya pala nakahinto.